ng Sacrificion ay napakataas. It is, however, a skill-based matchup. It just naturally, yung transition ay napupunta lang talaga sa Harith. Pero kapag nakakuha ng konting lead yung Bruno, again, it's the same thing. Tuloy-tuloy lang yung objective niyan. And all things considered, may Nolan aspect din kasi yung lineup ng RSG. Yeah, parehas first game ng magkabilang team. Itong laban na ito, unang subok para sa bagong barangay. At bagong mix naman para dito sa RSG. 4 PM. MPL na. Alam niyo na, ano oras na rin kasi. Oo, 4:10 na actually. 10 minutes sa lagpas. So, Kasi kanina pa MPL. 10 minutes yung draft. Kanina pa MPL pala. Ito, matindi dito. Ang bilis ng wave clear, pare. Yeah. Ng Omega. Pag pinatagal mo to, nako, ay, si Strongerp na ata kasi. Si Lembot pala to. Binabati ko pala si Coach Strongerp na nakaupo dyan. Alam niya na yan. Pero ang masasabi ko lang dito, yung late game dito na kilala pa rin yung Omega, pwede pa rin mangyari. Lilia Hylos, may nanghirap mag-push niyan. Yeah. Bagong identity, pwedeng madala pa rin naman talaga kung ano man yung nasimulan ng Smart Omega. Pero base dito sa Emblem Midnight, ano bang mga kapansin-pansin? Kapansin-pansin actually yung Festival of Blood, I think nahawak ni West on the Harith, if I'm not mistaken. Adding yung kanyang nakukuhang spell amp mula doon sa kanyang mga magic damage kasi parang ano yan ang dating niyan yung parang bagong improved na Lunox na napakataas ng damage mo, napakataas pa rin ng sustain. So it is gonna help pagdating sa mga skirmishes tulad dito. Mabubuhay siya dahil may additional layer of HP siya nakukuha mula sa kanyang mga pokes. Humiwa lang ng bahagya si Demon Kite doon sa bottom lane at nakaramdam si West. Buti na lang medyo malapit si West doon sa may tower. Kung medyo napababa pa siya ng onte, could have been a kill para kay Demon Kite. Tandaan natin, medyo makati pa rin ang Bruno sa level 1 early, lalo na't wala pang 4. Yeah. Si West, pag nag-4 yan, tsaka yan babanat. Anyways. Ang hirap lapitan nito. Lilia Hylos. Parang ano to Lilia Hylos eh. Bagong luma to eh. Kasi naalala natin, Season 6 ng Smart Omega, yung Lilia Hylos, ginagamit nila to, prominent to sa roam and support. Tapos yung nag-i-invade, parang ang hirap nga naman laban. Kasi kapag nadikitan ka, wala nang takbuhan. Oo nga eh. Ang taas kasi ng DPS. Yeah. Tapos yung DPS nitong Lilia, ayan yung putok-putok jutsu. O yung mag-gloom. Oo, yan nga eh. Yung DPS damage niya, akala mo walang damage. Maliit siya na chunk, pero pag napadami, patay ka. Ano yan? Parang ano yan, yung concept ng piso. Oo, piso-piso lang. Pag dinamihan mo, makakabuo ka pa rin ng 10 piso. Yun nga eh. So, yung early game dito ng side ng RSG, kailangan, pag lumapit sila, kailangan nila respeto yan. Yung mga ganun. Ayan na. Okay, kakasabi ko lang, nilabas na may Glorious Pathway, pero medyo sa kabilang side. Dahil umuli si Demon Kite! Uy! Demon Kite with a dodge! Pero, babanatan na si Nibur. Demon Kite! Ang ganda naman ng pagkadulas. Napakaganda ng iskapo doon. And gusto ko yung sinasabi mo, madulas yung lineup dito ng RSG. Madaming dash. Mahirap hulihin itong si Light. Pero ngayon, tatamba na. Nagdabog si Light. Nagdabog yung baka sa kabayo. First blood. Mula kay Aqua. At nilabas pa yung Mini Lord. Yung Mini Lord, okay, bumanat. Binabanatan si Rail. Pero poke lang pala yun. Okay, kalma lang, kalma lang. Pero speaking of the Lord, yung bagong Lord. Or yung agang Lord. Grabe, no? Para dito kay Light, masakit-sakit din yan eh. Etong Vixana na to, biruin mo, medyo ano to eh, medyo may ibang jutsu talaga to. Oo. Turtle pa lang, may Lord na siya. Tama naman, di ba? Bagong barangay. Di bagong Lord. Lagyan natin lahat ng bago. Oo eh. Actually, yung Hylos Jungle hindi na bago. Nakita natin yun ng F3. Dati. Ang naglaro niyan, I think Blacklist pa nga. Yep. So, itong concept ng Hylos Jungle, malakas to talaga sa early game kapag nadidikita mo yung target. Even against assassins like Nolan. Kasi yung additional sustain, yung additional crowd control na binibigay ng isang Hylos, lalo pati yung Glorious Pathway, may panghabol ka, it is really useful in taking down these targets. Unfortunately, for Smart Omega, hindi pa kulang yung damage nila. Ay, hindi pa kulang. Hindi pa sapat yung damage nila. Basically, kulang pa para patayin si Demon Kite tong time na yun. And in contrast, RSG, they have overwhelming damage kasi kilala naman natin ng Nolan, high burst capabilities early to mid game. Yeah, naka-Hunter Strike na nga rin dito si Demon Kite. Ngayon papasok bago pa na ng Smart Omega. Yan na! Here we go, Glorious Pathway. Nilabas, pero nilabas na naman yung Mini Lord. Nakapagpakpakan dito sa loob ng Turtle at nagdabog! Si Light dito Minoman's Furies. Tapos may mga lasit na babanat. I mean, si Demon Kite. Maghabol na ang side ng mga Raiders at ni-raid ang dalawa sa kapunan ng Omega. At tumamba na pa si Kosei is the way. With the volley shots in, Shinampo, Ninibor, at iba talaga galawan ng mga Robin. Wow, tatlo! Ang tindi mo naman, Bidoy! Tatlo ang bagsak para sa Smart Omega RSG Philippines. Ramdam na ramdam nila. May mga pagbabago sa lineup, pero ito pa rin yung task force na nakasanayan natin. Oo, may iba pa rin aggressiveness.
na binabato ang Raiders ngayon. I like the commitment from RSG. Once na na-reset yung teamfight, actually medyo wala silang pake doon sa turret. Nung lumabas na yung Minoan's Fury coming out from light, kita natin nag-engage kagad yung RSG onto the targets na pwede nilang mahanap. And Smart Omega, again, kulang pa din kasi yung kanilang damage output. Hindi pa ganun ka-online yung Harith on West. Kaya naman hindi pa sila makalaban ng 5v5 engagements versus RSG. Yeah, Enchanted Talisman available na kay Ryle. So kahit pa paano yung extra cooldown reduction para dun sa kanyang mga pokes. Grabe. Ay, Ang tagal na palang pinili nito. Oo. Yeah. Pero Rome ano yan? Roma Hylos. season 10 pa, no? XP. XP. Si Cram. Oo, XP. XP Wow, season Ang tagal 10. na. Hindi ko na maalala. Ang tagal na. Nandun pa tayo sa Eastwood. Oo. Matagal layo Oo nga, na. ang layo Pasig- nun. Pasig pa yun. Kaya Pasig. Makati na eh. Oo. Pero ang ganda na nga, ang maganda to na tinututukan. Ay! My glove. Sabi ni Demon Guy Boris, mamaya ka na magsalita. Mama ka na magsalita, Boris. Ito na nga, the devil form. Wow. The devil demon, the smiling demon is back! Na-miss niya dito sa Pilipinas. Ramdam na ramdam mo eh. Alam niya na kaya niyang sumabay. Pagbalik niya dito, ito kaagad debut game ko. Papakita ko agad sa inyo kung gaano kalupit gumamit ng Lolan. 3-0-2 na KDA. Grabe. And gusto ko lang i-highlight gaano kalinis yung execution ng blueprint ng RSG. All things considered, ang gusto nila mangyari is ma-activate nila yung Nolan, which they are doing so right now. Magamit nila yung zoning capabilities ni Nibor on the glue, which is why nag-make sense yung kanyang Radiant Armor first item pickup. Kasi puro magic damage yung Smart Omega. And you also have to say na objective taker lang talaga. Ano to, parang throwback din to ng M5 kung maaalala natin yung See You Soon. Yeah. Si Kusei, wala siyang pakialam sa mga skirmish na nangyayari sa mapa. Ang kalaban ko, Torre. Torre only eh, no? So yun sa mga favorite niya, Slam coming in for Nibor, pero nilabas sa Zaman Force ni West para maka-out doon sa aggressiveness ni Nibor. Okay, may nagamit na kagad na kit dito ang Smart Omega. Pero tingnan mo si Nibor. Grabe yung zone. Si Mark pa yung binabanatan niya dito. Nandun yung mga slam-slam. Pasok si Ryle dito. Umaamba-amba lang ng kanyang mga glooms. Pero grabe yung pinapamalas dito ng RSG. Hindi na sila nag-hold back eh. Atake na kung atake ang kanilang papamalas. Grabe si Ay! Nibor, Oh! pare. Okay, hinila dito si Nibor. Masyado daw malalim. Na-offend siya. Medyo Lalim. na-open siya kasi na-open si Luis. Kaya I'm offended. Oo, hinila niya pa no? Sabi niya, sama ka sa amin sa barangay. Ayun na. Ngayon, may punish na gagawin yung Omega doon. Sinama sa barangay. Oo. Masyado kasing Uli ka muna. Masyado ka na kasing maasim at sabi niya. masyadong malalim. Na-curfew, kumbaga. Na-curfew. Masyado kang matagal dyan eh. Anong oras na kasi? Sama Sabi- ka muna sa amin. Sabi kasi dyan, bawal tumambay dito. Eh, tumambay siya. Hinuli siya ngayon ni Luis. Nahuli siya ni Kapitan Luis eh, no? Yeah. Pero kung nakalusot siya doon, pwede yun kasi may split-split pa siya eh. Pero maintindihan natin kung ba't ginagawa yun eh. Na-mention nga natin kanina, malaki yung ginagawa talaga ng XP ngayon eh. Yeah. Yung mga ganun, hindi natuturo yun eh, ginagawa ni Nibor. Ano yun? Yung pag namatay ka, fine. Pag Oo, di ka no. namatay, ang pogi mo. Basically, kailangan yun. Nasa blueprint, Yeah. nasa trabaho ni Nibor. Sayang, no? Na i-cover. Pag namatay, okay lang. Walang Muntik na problema. pala siya maging pogi. No? Oo. Pogi Kaso naman hindi, siya. Pogi namatay. naman siya. Dagdag pogi points lang pag di namatay. Ah. At least nininaw, Oh, no? buti nilinaw mo. Ayan na naman, Oh, yung nagpapapogi na naman, oh. Ayan, may isa pang pogi dito. Ayan, Oh, pogi din. Uy, may isa Ayan na. Ay, hinila na naman sa barangay, oh. Bawal tumambay dito, sabi ni Luis. Oy! Ayan na, Nabuhay! Pogi naman pala! Sabi ni Nibor, split na ako dito, bro. Ay, Englishero pala si Nibor. Hindi siya, sabi niya kay Panda, split na ako, bro. Ay, nagpo-pro ba si Panda? Mewan ko. Anyways, Okay. Lord, para kay Demon Knight, napaka-basic naman nun. At ngayon, mag-glorious pathway pa out ang Omega. Yung mga ultimates nila, ginagamit at kinocommit na nila pang disengage. Oo. So masasabi natin na dumadating na sa punto na alam na ng RSG, kuha na natin yung kilite, alam na natin kung paano gagawin na i-domina yung first mid part ng game na ito. Parang bad news yun, pare, kapag ginagamit mo yung mga ultimo pang out. Yeah. Oo. Well, yung kay Luis okay lang. Pero yung yung kay Nibor okay lang. Pero yung entirety ng lineup nyo for Smart Omega, yung mag-uulti kayo lahat palabas, yun yung nahihirapan sila. Kasi again, in theory, yung lineup nila, medyo slow DPS kasi ito eh. For Smart Omega. Puro magic. Ang problema, yung glue, hindi nila mapatay. For one, may Radiant Armor and yung reset factor noong split-split. Huhulihin ngayon si Demon Knight. Ito yung sinasabi natin kanina with the implosion. Pero makakapag-out siya. Walang damage. Walang damage walang damage dealer dun eh. At maiintindihan natin kung bakit nakalusot dito ang RSG ngayon. Papasok na, nailatag
dito yung ultimate habang si Matt Right! ay rin. Nilabas na naman yung Mini Lord. Binabanatan si Matt. Matt ay natunaw sa mga bola na meron si Kosei. Kosei, free hit. Doon sa may bandang tower. In, out. Basagan tower. Out lang din muna si Demon Kite. At doon nagpalakpakan ng Raiders. Dahil nakabasag ang RSG. Men, parang nagmamadali ang RSG Philippines eh. Sabi 4 PM. Parang may ano eh, meron silang deadline May eh. deadline, 4 May PM. deadline. 4 PM kasi MPL 4 na eh. PM MPL. May next raid pa sila eh. May next raid pa eh. May Sabi next niya, raid pa bilisan eh. natin to. Quest 1 pa lang to. Okay. Oo nga eh. Ito na, sec na mapapabagsak. Wow, tapos biglang out. Ang linis. That's how you utilize early game lead. Slowly but surely, ito ang gameplay ng Pilipinas. Disiplina lang, objectives, macro gameplay, supremacy. Tore lang naman ang gusto natin, ba't ka maghaharap ng team fight? Pagkakuha ng tower sa top, out, hintay wave sa mid lane, kinuha nila yung tower sa mid lane, out, wait tayo ng next lord. Yeah. At medyo nahihirapan sila dito kay Nibor eh. Ramdam niya eh. Oo nga eh. Dominance Ice tapos Radiant Armor. Wala ka namang any hero dito ng Smart Omega na magbo-burst sa kanya instantly. And dahil dun sa ginagawa ni Nibor, nababurn lahat ng mga skills na pwedeng gamitin sana ng Smart Omega sa ibang heroes grabe ng si Nibor, RSG. Grabe si Nibor pa. Ay, grabe, sinabunutan si Matt! Sinabunutan si Matt! Sinashampoo si Matt dito! Oh, teka lang, masyado makapal ang buhok. Out muna tayo. Makapal ang buhok eh, makapal ang buhok. Tinanggal yung kulay ng buhok. Tinanggal yung kulay Ready. ng buhok ni Matt. Sabi niya, ba't kasi kulay red yan? Gawin nating blue. Grabe, Nibor! Putting on a show sa kanyang first MPL game. West. West. One. Oh! Pero, okay, so what? Inangkel break. Kinrossover ni Ayun Demon Kite. Habang ngayon inabol na si West. At ayun yung punishment na gagawin ni na Demon Kite kay West. Napakabilis. Napatumba si West. Kulang ng isang Smart Omega. Opportunity para sa RSG Philippines na pumunta na kagad doon sa next na Lord. This is a Luminous One. So if ever man na makuha ng RSG to, mas mahihirapan ng Smart Omega if ever. Grabe si Demon Kite, ginamitan ng mathematics. Di ko kinaya si Harit. yung ginawa ni Demon Kite. Sabi nyo, ito yung angle, negative 180 tayo. Doon tayo sa kabila. Gulang na yun eh. Ninay Crew, eh, no? Iba na si Demon Kite ngayon. Kasi nga nag-training nga dun sa time capsule. Oo. Nag-iba na nga yung form niya eh. Pero hindi aside I think isa rin sa mga reason dito is bumalik or nagkaroon ng international experience din kasi si Demon Kite eh. Oo So nga. I think isa yun sa mga growth na nagpamalas para sa kanila. May irapan na talaga yung Smart Omega dito para makabawi. Kasi again, yung team fight nila, ang concept ng team fight nila is may mahuli si Mark and makagamit ng Zaman Force si Harit. Pero yung mga targets nila, hindi rin ganun kadali i-takedown. For one, may mobility na nanggagaling mula kay Demon Kite. Two, si Kosei, hindi mo pwedeng babaran sa isang team fight kasi masakit masyado yung bola. And three, yung reset na nanggagaling mula kay Light with the Minoan's Fury. Actually, one of the hardest counters against the Harit. Kasi kapag nilapag mo yung Zaman Force, mag-ulti lang siya. Okay, mukhang maglalaban na nga dito. Yon! Yung ginawa na Minoan's Fury. Actually, meron pa ba? Nibor! Si Nibor nasa loob. Pero yung Lord ay bumabanat na ngayon sa base. Power lock! Unstoppable na si Light. Living in the moment ang RSG para sa game number 1. Napakalinis na performance, debut performance